Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon na tayo'y kanyang iningatan sa araw-araw. Tayo kanyang tinipong muli upang pupurihan siya at itaas ang kanyang pangalan. Ang katapatan niya ay walang katulad, ang pag-ibig niya ay dakila at walang wakas magpakailanman. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, ihanda natin ang ating puso't isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay at pakikinig ng kanyang salita. Sa Diyos ang kapurihan, kalwalatian. Tumayo po tayo lahat para sa ating call to worship and opening prayer. Ayon sa Psalms 34, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul makes boast in the Lord. Let the humble hear and be glad. O magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. I sought the Lord, and he answered me, and delivered me from all my fears. Those who look to him are radiant, and their faces shall never be ashamed. This poor man cried, and the Lord heard him, and saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encamps around those who fear him, and delivers them. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in him. Oh, fear the Lord, you his saints, for those who fear him have no lack. The young lions suffer once in hunger, but those who seek the Lord lack no good thing. Come, O children, listen to me, I will teach you the fear of the Lord. What man is there who desires life, and loves many days, that he may see good? Keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit. Turn away from evil and do good. Seek peace and pursue it. The eyes of the Lord are toward the righteous, and in his ears toward their cry. The face of the Lord is against those who dig evil, to cut off the memory of them from the earth. When the righteous cry for help, the Lord hears, and delivers them out of all their troubles. The Lord is near to the brokenhearted, and saves the crushed in spirit. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. He keeps all his bone, not one of them is broken. Affliction will slay the weak, and those who hate the righteous will be condemned. The Lord redeems the life of his servants. None of them who take refuge in him will become. Let's pray. Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay taos pusong nagpapasalamat sa araw na ito at inipon-tipon niyo po kami. Naway patuloy niyo po kami ingatan at paggabayan sa bawat sa amin. Kami po ay humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Naway linisin niyo ang aming puso at isipan, sapagkat kayo lamang ang lubos na nakakaalam ng aming iniisip at ginagawa. Amin din pong dinadalangin ng aming mga kapatid na wala pa rito, ingatan at patubarin ninyo sila saan mo sila naroon. At yandanin ninyo ang aming mga puso at isipan upang maging bukas sa pagkikinig at pagtanggap ng inyong banal na salita. Maraming salamat po sa inyong walang hanggang biyaya at pag-ibig. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Ngayon naman po inaanihan ko pong lahat upang umawit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Sa pangunguna po ng ating music team, sabay-sabay po natin itaas ang pangalan ng ating dakilang Panginoon Diyos. Good morning po sa ating lahat. Psalm 34 verses 1 to 6 says, sa lahat ng pagkakataon si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya, hindi ko papatigilin. Aking pupurihin Kanyang mga gawa. Kayong naaapi makinig matuwa. Ang kadakilaan niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos. Inalis niya sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila ay iniligtas sa hirap at dusa. Ipinapayag dito ni Haring David na ang papuri at pagsamba sa Diyos ay hindi basta-basta pagkukusa ng tao. Ito ay masayang tugon sa kapahayagan ng Diyos. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila ay iniligtas sa hirap at dusa. Ayon sa Ebanghelyo, iniligtas tayo ng Diyos sa hirap at dusa na dulot ng ating mga kasalanan.
Nagalak tayo sapagkat pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo para maging ating katubusan at kasiyasiyang handog sa harapan ng Diyos. Inalis ni Kristo sa atin ang banta ng kahatulan at tinanggap sa kanyang sarili ang parusang nararapat sa atin upang mapasa atin ang hindi natin karapat-dapat na tanggapin. Ang umahapaw ng kapatawaran at katuwiran, ang matamis na kapayapaan ng kaluluwa mula nang ipakipagkasundo niya tayo sa kanyang Ama sa langit. Ang pagiging kabahagi ng kanyang sambahayan, ang kalayaan mula sa kapangyarihan ng kasalanan, at ang pagpapala ng pag-iingat sa atin upang ihatid tayo sa buhay na walang hanggan. Ganito ngayon ang ating patotoo. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, inalis niya sa akin ang lahat kong takot. Kaya mga kapatid, halina't awitan natin siya ng may papurit pasasalamat. Ihayag at itaas natin ang dakilang pangalan ng Panginoon upang siya'y purihin ng lahat. Let's sing, taste and see. His wicked sinners, the King within my eyes. Oh, taste and see that God is good to us. Taste and see His good and failing love. Our God's good. Your mirrors when we're broken, our comfort when we're crushed, our hope in all afflictions, our God in whom we trust. Oh, taste and see that God is good to us. Taste and see His never failing love. Taste and see that God is good to us. Taste and see His never failing love. Our God is good. In Jesus, the one who is our life, His glory is our gladness, in Him we're satisfied. Taste and see that God is good. Taste and see It's good to us. Taste and see that God is good to us. Taste and see His never failing love. Taste and see that God is good to us. Taste and see His never failing love. Our God's good. Palakpan mo natin ang ating Lord. Let's sing praise to siya.
sure and steady anchor in the fury of the storm. When the winds of love blow through us and our sails will all be torn. In the soft wind, in the storm, when our sinking boats are filled, we will hold fast to the anchor, it shall never leave. Christ is sure and steady anchor, while the tempest rages on. When temptation makes the fire, then it seems the night has won. We run still and yours the anchor, though we just meet instead of kiss. We will hold fast to the anchor, it shall never be constant, true and steady anchor, through the clouds won't find me. Hope is somehow, oh my soul, now lift your eyes to Calvary. It's a rise from assurance, it's not forever good. We will hold fast to the anchor, it shall never leave. Christ is sure and steady anchor, as we face the wave of death. When these trials give way to glory, and we draw our final breath, miracles that way are rising, clouds behind and light secure, and the trumpet beat of heaven for the storms that we endure. Christ is sure of our salvation, ever faithful, ever true. We will hold fast to the anchor, it shall never be removed. Muling lakad na natin ang Panginoon. God bless you. Good morning. Sige po, let's settle down. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating pananalangin. Sige po, pikit po natin ang ating mga mata. Lalapit po tayo sa ating Panginoon. Let's pray. Our loving Heavenly Father, we thank you for these wonderful words you have placed on our lips. Words of praise and comfort from your word, teaching us who you are,
teaching us that you are our sure and steady anchor. And so in the midst of trials in life, in the midst of temptations, may we find, dear Lord, our firm foundation, our security, our assurance of salvation only in you. This morning, dear Lord, we are thankful that you have given us this past week. You have given us times and days, Panginoon, and resources even, so we can provide for our families. That in the midst of difficulty, Panginoon, during this crisis, we find help, Panginoon, from you. We find provision. We find even joy. And so we are thankful, Panginoon, that because of you, what you have given us, we can continue to provide for our families. We can be a blessing to them. And at the same time, we can also enjoy the fruits of our labor, the work of our hands. And so this morning we come to you with humble hearts. We bless you, for you are our King, who deserves all glory, honor, and praise. You who sees all things and knows all things. You know our needs even before we can present our requests to you. And so we bless you today. And at the same time, dear Lord, we also confess our sins. We seek humbly, dear Lord, the blessings that you have earned for us on the cross through your Son, Jesus Christ. Just as he has earned for us, O Lord, the blessings of forgiveness, so we seek also, dear Lord, cleansing with the washing of water with your word. And ask, O Lord, that you would wash us clean. And that as we study, we pray, O Lord, that you would enable us to remember the things that you have taught us, that you would continue to do so. Oh, that we would, O Lord, just as you have commanded to us to walk in faith, so may we do so. Not with physical sight, but with spiritual sight, with faith. And so we pray that you would strengthen us, even as we continue to walk, O Lord, according to your word. And as we do so, we pray that you would also enable us to minister to one another and to the people, dear Lord, you send our way. O Lord, we come to you also with our concerns. We remember our country, the Philippines, and what it is going through right now. While we may not understand, Panginoon, yung buong extent of this crisis that we are experiencing, we understand that it is a fuel crisis. But you know all things, and you see all things, and you understand all things. And so hindi po kayo nagugulat, Panginoon, sa mga nangyayari.
Hindi po kayo nagugulat sa mga decisions ng aming mga leaders at sa mga leaders din ng mga bansa. Because above all thrones and powers and rulers, there sits one above all, and that is you. And O Lord, we thank you for your rule, and express, O Lord, our joy and contentment in you. And we pray, O Lord, that you would continue to rule, O Lord, the nations with righteousness. And that in the midst of this crisis, we pray that you would grant wisdom sa mga leaders namin. For we understand that they are not merely servants of the people, but ultimately, dear Lord, you have placed them in positions of authority to protect the welfare of the people also. And so they are your ministers. And while we may not agree, Panginoon, sa lahat ng mga decisions nila, while we may not also agree sa conduct nila, nevertheless, dear Lord, we understand that because you are in control, and so we pray, dear Lord, and lift them up to you. We ask, O Lord, na maging maayos yung mga plans that are being set in place to help the people during this crisis. We ask, O Lord, na maging successful yung mga programs. We pray, O Lord, that at the same time may you also be with our brothers and sisters in government who continue to teach and preach the gospel, so that their ministries, Panginoon, would flourish, and that the principles of your word would be seen in how our government people engage as well. So that your word would be seen, Panginoon, in how they handle their day-to-day transactions. Oh, how we long, dear Lord, to see a system rid of corruption and abuse. And so we pray, Panginoon, against these, itong abuse of authority and corruption. And so we pray, dear Lord, that you would also, just as you have given our leaders that responsibility, so we pray, Panginoon, that those who are responsible for what is happening now would also be held accountable. So that all would behold your righteous rule over the nations. Dear Lord, we also thank you for the ministry that you have placed under our care. Salamat, Panginoon, that through this, we can go and make disciples of all nations. Just as you have commissioned, Panginoon, your apostles, and they have obediently passed this on to their disciples, and so on. So that your people, Panginoon, would go forth. And so we pray, dear Lord, that we would, as we continue, Panginoon, in this mission of making disciples, we ask that you would grant us to be faithful in baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them all the things that you have commanded us to do, while holding on to the promise that you would be with us until the end of the age. And so may we do so, dear Lord, as well. Not only at the church level, but also, dear Lord, at the domestic level. In our homes, treating our families as small churches. Being accountable for one another. And so we pray, dear Lord, that we would take on these roles and at the same time these blessings that you have given us.
You have commanded your people to be salt of the earth and light of the world. So we pray, dear Lord, that we would begin at home to be light of our families and salt as well in our homes. May we not only display, dear Lord, through our conduct, righteous living, but that we would also speak about the good news that we have received from our Lord Jesus Christ in His life, death, and resurrection. And so we pray, dear Lord, that as we continue in this ministry that you have given us, may we be faithful, Panginoon, in fulfilling this until you return. Dear Lord, we also pray for one another, remember each other, tsaka yung mga burdens that we carry and continue to carry. And so we are thankful that through these problems, we can help carry one another's burdens in the ministry of prayer. And so we pray, dear Lord, for those of us who are sick, may mga allergies. We pray for those of us who have flu, may mga ugot-sipon during this time. Ask, O Lord, that you would grant healing. May iba't iba pang mga physical conditions. May you grant us, dear Lord, to manage our conditions, that just as you have given us this life and these bodies as gifts, so may we remember, dear Lord, to take care of it also. O Lord, we pray that may you use the medicines that we're taking. We pray na mag-respond ang aming mga katawan sa mga ito. We also pray, dear Lord, for those of us who will be taking exams, physical exams or tests para ma-diagnose, Panginoon, yung mga conditions namin. We pray that you would grant wisdom sa mga medical staff and clinical or hospital staff so that they would be able to recommend, Panginoon, yung magiging treatment plan para sa amin. And in doing so, we pray, O Lord, that we would also understand our condition. And that we would not only be content, Panginoon, with getting well or recovering, but that we would commit, O Lord, as well to a life of wellness, understanding the things that we need to eat, that we need to take in, that we need to do and should not do, so that we can manage, Panginoon, our lifestyles. If there is anything that needs to change, then may we change it as well. Dear Lord, we pray for Candice sa kanyang butsipon, ganun din kay Ate Belinda, and for those of us, Panginoon, at kay Ate Luz din, for those of us na may mga allergies, we pray that may you extend your healing hands upon us, and may take away what needs to be taken away. For those of us na who are expecting results, we pray that this would be favorable. We ask, O Lord, that may you be with Erlene sa kanyang check-up this coming week, sa kanyang hematologist. We pray na maging favorable ito, although ang iti-test sa kanya would be yung kanyang platelet count. She is hoping, Panginoon, na makuha ito sa initial, Panginoon, na treatment, which is through the medicines that she will be taking. We pray, O Lord, that may you also be with Ate Luz, maging maayos din yung results if she is going to take yung kanyang 2D echo para sa kanyang respiratory condition. Dear Lord, we also pray for Shekinah. We are thankful sa previous favorable results, Panginoon, ng Kanibisto Path. We pray as well na maging kung ano man yung mga next steps na ibibigay sa kanya ng doctor, we pray na maging
maayos ito para sa kanya. And we pray that she would eventually, Panginoon, should be able to manage yung kanyang physical condition. We also pray, dear Lord, for Maming, sa kanyang sakit sa tuhod at management ng kanyang ibang mga physical conditions. Also, strengthen her, we pray. And we ask, dear Lord, that you would continue to watch over her. Also, dear Lord, we pray for our students also. For those of us who have recently ended yung school year, and for the other students, Panginoon, who have begun their school year also, we pray, Panginoon, that they would be able to also enjoy, Panginoon, itong break that they have. And for those who have just begun, we pray that you would also grant them to prepare sa mga requirements nila. All in all, dear Lord, as we pray for them, we ask na maging maayos sila in the roles that they need to play, and grant them focus also so that they would meet, Panginoon, yung mga requirements nila sa school. We also pray, dear Lord, that as we continue to learn, may we do so, Panginoon, but not for the sake of simply gaining knowledge. Because just as you have called, but just because you have called us, dear Lord, and because you are our Father in heaven, who are holy, so we pray, dear Lord, that we would display this holiness as well as we grow in knowledge, Panginoon, each day. O Lord, we also ask that may you grant us to, for those of us, Panginoon, may mga appointments this coming week, may mga kakausapin, we pray for wisdom also. And ask that you would maging maayos yung mga magiging discussion points na kailangang pag-usapan at pag-agreehan din. O Lord, we also ask that you would grant us to fulfill yung mga responsibilities namin at home. That we would not simply be content, Panginoon, in fulfilling the physical needs of our families, but because you have made us, dear Lord, to understand your word, so we pray that we would also be able to share this, Panginoon, to our loved ones. And so we ask that just as you have called us to our families, making our families as our first ministry, so we pray, dear Lord, that we would also fulfill this calling sa kanila. As we approach you now, Panginoon, in the study of your word, we ask for wisdom, that you would open our eyes to the truth. And in so doing, we pray, dear Lord, that we would be able to see your glory and majesty and excellencies. And as you call our names, dear Lord, each one we pray that we would respond. Grant us, O Lord, with feet that would approach you in the study of your word, and feet that are ready as well to proclaim the gospel of peace, the gospel of reconciliation that we have because of your Son, Jesus Christ. And so we ask, dear Lord, that as you speak to us, may you do so. Speak to our minds and to our hearts through your word. And we pray, O Lord, that you would change us and we would be changed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen. Dadako naman po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula sa Matthew 6 verses 5 to 6. Sa pangunguna ng ating kapatid na si AJ Alvaro, tumayo po tayong lahat para sa pagkalang ng salita ng Diyos. Matthew 6 verses 5 to 6 says, "And when you pray, you must not be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and at the street corners, that they may be seen by others. Truly, I say to you,
they have received their reward. But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. And your Father who is in secret will reward you. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay katotohanan at ito ay kanyang kinasiyan. Nagtuturo ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos. At ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat mananampalataya. Sinasanay tayo nito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon po ito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Ngayon po ay hatid sa atin ng ating pastor, Pastor Raymond Benzer, ang salita ng Diyos na nagmumula sa ating binasa sa Matthew 6 verses 5 to 6. Nawa ang banal na Espiritu ang siyang kumilos at tumulong sa atin sa araw na ito upang makita natin ang kagandaan at kadakilaan ng kanyang salita, ang ebanghelyo ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Good morning po. This time naman po, hayaan niyo pong basahin ko po ang ating passage sa Tagalog. Include na rin po natin ang verses 7 and 8. So, Matthew chapter 6, verses 5 hanggang 8. Okay. Matthew chapter 6. At ganito po ang sinasabi. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulat sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, umasa pa sa iyong silid at isara mo ang pinto sa kakamanalangin sa iyong ama sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan sapagkat alam na ng inyong ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ito po ang salita ng Diyos, purihin po ang ating Panginoon. Nandito pa rin po tayo sa ating series on biblical warnings against problematic prayer. For today, ang pag-aaralan po naman natin ay ang passage natin sa Matthew chapter 6, verses 5 to 8. At ang title ay Beware of Praying for Show and Using Meaningless Repetitions. Ang Westminster Shorter Catechism of 1648 ay isang historic Christian document na naisulat ng mga pastors po ng Reformed Churches ng Scotland, England at Ireland. At ang form nito po ay nasa question and answer. Ginagawa nila ito noon para magturo, para mas madaling magturo, hindi lamang sa mga members, pero para po sa mga kabataan. And so, nung panahon nito, 17th century, actually, simula noong 16th century, mapapansin natin pag may mga teaching documents in Christian history, usually in question and answer form siya para mas madaling ma-digest ng mga kabataan ang mga teachings ng Scripture. At isa sa mga documents na ito ay ang Westminster Shorter Catechism. At sa question number 1 ng Westminster Shorter Catechism, ganito po ang tinanong, o ganito ang tanong ng mga pastors. Question 1, ano ang layunin ng buhay ng tao? Uulitin ko, ano ang layunin ng buhay ng tao? And this is a question that many of us face even today. At hindi masagot-sagot ng ating kultura. Marami silang sagot sa tanong na ito. Ano ang layunin ng buhay ng tao? Answer. Ang layunin ng buhay ng tao ay luwalhatiin ng Diyos at magalak sa Kanya magpakailanman. Yun lang. Yun lang ang sagot sa layunin ng buhay ng tao.
Ang ultimate existence therefore ng tao ay maka-fellowship ang Diyos at luwalhatiin siya sa ating mga buhay. To enrich our fellowship with Him, God has graciously given us the gift of His Word and of prayer. So sa pamamagitan po ng Kanyang salita, pinapahayag niya ang Kanyang sarili, binabago tayo at lalo natin siyang nakikilala. Sa pamamagitan naman ng pananalangin, nakakatugon tayo sa Diyos at naipagpapatuloy natin ang pakikipag-usap na siya ang nagsimula sa paghayag ng Kanyang sarili. Therefore, may dalawang bagay na binigay sa atin ang Diyos para sa communication process natin sa Kanya. Unang-una, ang Kanyang salita. Doon niya pinahayag ang Kanyang sarili at doon siya nag-initiate na ipakilala ang Kanyang sarili. At pangalawa, binigay niya sa atin ang pananalangin para maipagpatuloy ang prosesong ito at para makausap natin siya at makatugon tayo sa Kanya. Mga kapatid at kaibigan, ang Diyos ay banal at matuwid sa Kanyang mga gawa. Alam niya ang ating mga kailangan, alam niya ang ating pinagdadaanan. And He desires for us na i-express natin ito sa Kanya. However, prayer can sometimes become a routine. Yun yung problema sa atin. Imbes na ma-appreciate natin ang pagpapalang ito at paghandaan ang paglapit sa Kanya, ang nangyayari sa atin ay dire-diretso na lang na parang walang halaga ang mga bagay na ito. Imbes na lumapit ng may katapatan at malinis na kamay, lumalapit tayo ng may masamang hangarin pa. Minsan ginagamit pa natin ang mga bagay na ito para sa mga makasarili nating paraan. At kapag hindi ito nagbago, the consequences can be very disastrous for us. Ganito po ang naging problema ng mga Christian Jews at the time na sumusulat si Pastor James sa kanila. Sa James chapter 4 verses 1 to 4, naging ganito po ang babala ni James doon sa mga kausap niyang Christian Jews. Pakinggan po natin siya. James chapter 4 verses 1 to 4. What is the source of quarrels and conflicts among you? By this time, yung community, this is a Christian community composed of yung mga Jews. And nagkakagatan sila, nag-aaway sila. Hindi sila magkasundo. At ganun yung panimula ni Pastor James. What is the source of quarrels and conflicts among you? Is not the source your pleasures that wage war in your members? You lust and do not have, so you commit murder. You are envious and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not have because you do not ask. You ask and do not receive because you ask with wrong motives, so that you may spend it on your pleasures. You adulteresses, do you not know that friendship with the world is hostility toward God? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Kapag humihingi raw sila sa Diyos, wala raw silang natatanggap, sapagkat masama ang kanilang layunin. Humihingi sila, hindi para makagawa ng mabuti sa kapwa, hindi para maluwalhati ang Diyos sa pamamagitan nila, kundi para gamitin sa kanilang mga layaw at masasamang kita. Ginagamit nila, in other words, ang pagpapala, ang mabuting binigay ng Diyos sa kanila, at kukorap nila yon at gagamitin nila para sa kanilang masamang hangarin at masasamang mga pita. Hindi blessing yun. At sabi ni James, ito raw ang ugat ng kanilang mga alitan at iba't ibang uri ng mga away sa loob ng kanilang church. Sa ating passage dito sa Matthew chapter 6, ganito ang introduction naman ng Panginoong Jesus. When you pray, you are not to be. Noong pinag-aralan natin ang passage na ito noong 2024, tagal na rin. Pinag-aralan po natin at tinignan natin yung
panimula ng pangangaral ng Panginoong Jesus dito as para siyang springboard papunta doon sa Our Father. Napag-aralan natin na ang Our Father, doon sa prayer na yon, binigay ng Panginoon ang mga bagay na sinasagot ng Diyos. This time naman po, pag-aaralan natin itong passage na ito at titingnan natin kung ano ang mga bagay na hindi dapat ginagawa. Hindi natin dapat dinadala sa panalangin. At itong mga bagay na dapat iniiwasan kapag tayo'y nananalangin. Sa ating pag-aaral ngayon, panalangin ko po na buksan ng Panginoon ang ating mga isipan sa sinasabi niya sa kanyang salita. Ukol sa paglapit sa kanya sa panalangin. At the end of the day, nawa makilala po natin ang ating mapagmahal na Ama. At si Kristo na kanyang anak at manunubos para makatugon po tayo sa maayos na pamumuhay sa harapan ng Diyos sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Last week sa ating series, tinanong po natin sa Psalm 66:18 at Proverbs 15:29, why do we need to examine our hearts when we come to the Lord in prayer? Yung paghahanda, yung pinag-usapan natin doon. Paano natin ihahanda ang ating mga sarili? Dito naman po sa ating passage, what are the things we should avoid when praying? Ano po ba ang dapat nating iwasan kapag nananalangin? Sa verses 5 to 6, ito yung babala ng Panginoon laban sa pagkukunwari sa panalangin. At sa verses 7 to 8, ito naman yung babala ng Panginoon sa mga nagpapasikat sa pananalangin. Ang ating passage ng Matthew chapter 6 ay bahagi po ng katuruan ng Panginoong Jesus na tinatawag natin na Sermon on the Mount. It spans from Matthew chapter 5 hanggang chapter 7. It is one of the longest na sermons ng Panginoon. Imagine 3 chapters dito sa Gospels. At kung saan pinahayag ng Panginoon ang values of the kingdom or yung rule ng hari. Pagkatapos po niya talakayin ang ukol sa pakikitungo sa ating kapwa, Jesus now proceeds to discuss yung forms of religiosity tulad ng paglilimos sa verses 1 to 4 ng Matthew 6, tulad sa pananalangin dito sa verses 5 to 15 at ang pag-aayuno sa verses 16 to 18. Pero for the sake of our study, ang magiging focus lang natin for today ay yung verses 5 to 8. Unahin po muna natin ang verses 5 to 6. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Matthew chapter 6, verses 5 to 6. At ganito po ang sinasabi, when you pray, you are not to be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and on the street corners so that they may be seen by men. Truly I say to you, they have their reward in full. But when you pray, sabi niya, go into your inner room, close your door and pray to your Father who is in secret, and your Father who sees what is done in secret will reward you. And so Jesus begins this section of prayer with the words, when you pray, and then proceeds to describe kung ano yung mga hindi dapat na ginagawa pag lumalapit sa Kanya. Hindi po niya sinabi, if you pray, sinabi niya, when you pray. Hindi ito parang, hindi niya ito sinabi na as if may possibility na ang isang tagasunod ni Kristo ay hindi dumudulog o hindi nananalangin. No, he says when you pray, at ang assumption dito ay nananalangin ang kanyang disciples tulad ng kanilang pagbibigay ng limos, tulad rin ng kanilang pagsamba. In other words, prayer is a non-negotiable sa buhay ng isang tagasunod ni Kristo. Ang assumption dito is they pray. Sa isip ni Jesus Christ, nasa character ngayon ng isang tagasunod ni Kristo ang pananalangin, ang pakikipag-usap sa Diyos. And as a disciple follows his master, Jesus Christ, mapapansin natin sa buhay din ni Jesus Christ, this was also pwede natin sabihin na constant ang prayer. And so just as Jesus prayed, so we ought also to pray.
Jesus expects us to have an active prayer life bilang pagtulad at pagsunod sa Kanya. Pero hindi lamang obedience or imitation of Christ ang prayer. We also consider it our privilege na makausap siya. Imagine this, the King and Master of the universe. Iniisip ko lang, siguro sa mga napapanood natin na mga TV shows, series, movies, pag nanonood tayo ng mga movies na may themes ng royalty, at saka castles, kings and queens and princess, mapapansin natin, pagpasok mo sa isang castle or palace, hindi ka naman agad-agad na makakapasok sa bulwagan ng hari. Merong receiving area yan at may ilang pintuan kang dadaanan bago ka makapasok sa bulwagan ng hari. Pero dito sa Matthew chapter 5 hanggang 7, binubukas ng Panginoong Jesus ang bulwagan ng hari para makapasok tayo. Pero sino ba tayo? Sino ba tayo that He should grant audience? That the King of the universe, holy, 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 should grant sinners such as us audience into the hall of the King. That we should commune with the King. Sino ba tayo? That He should reveal Himself to sinners. Yun ang kinaganda nitong passage na ito. And this is why nagagalak tayong lumapit sa Kanya at umaapaw sa pasasalamat sa Diyos. Sapagkat nauunawaan natin na ang paglapit sa Kanya ay dahil sa Kanyang kagandahang loob lamang. Hindi sa pamamagitan ng tunong, hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa, hindi rin sa pamamagitan ng ating kalooban, kundi sa pamamagitan ng Kanyang kagandahang loob. Punta tayo doon sa sinasabi ng Panginoong Jesus na hindi dapat ginagawa kapag nananalangin. Ang sabi niya dyan, you are not to be like the hypocrites. For they love to stand and pray in the synagogues and on the street corners. Noong unang panahon, kapag nanonood sila ng mga tula sa mga amphitheater, tayo kasi pag nanonood na lang, pwede kang manood sa TV, manonood sa tablet or sa cellphones. Pupunta sila sa amphitheater, lalabas sila, at doon may mga dula silang mga pinanonood. At yung mga characters doon, may mga sinusuot na maskara. Doon mo nalalaman na kapag ang isang tao ay may kailangang gampanan doon may role siya doon sa drama nila, may hawak-hawak siyang maskara. Yung salitang hypocrite, ganon ang ibig sabihin. Mayroon kang role, nagpe-play acting ka. Kunyari lang yung kanilang ginaganap sa harapan or sa entablado. Dito sa verse 5, ginamit ng Panginoon ang salitang hypocrite. Tayo kasi pag sinabing hypocrite, ang term natin negative, di ba? Ano ibig sabihin ng hypocrite? Sasabihin ng iba. Hypocrite ako. Ano nga ibig sabihin? Sino kaya yung tinutukoy dito ng Panginoong Jesus na mga hypocrites? Or nagbe-play acting? Sabi po niya, for they love to stand and pray in the synagogues and on the street corners so that they may be seen by men. It would seem na mayroong mga mangilan nila noong panahon nila na ang ginagawa ay nananalangin sa public places. Tulad ng mga synagogues at mga tabi ng kalsada. Sidetrack muna tayo. Ano ba itong synagogue na ito? Ang synagogue po ay katumbas ng barangay hall sa panahon natin. Barangay hall. Dito po nagtitipon ang mga matatanda ng mga villages o mga barangay. Sila yung mga kalalakihan na kinikilala sa kanilang village na may wisdom. At pinag-uusapan nila ang problema ng village, hindi lamang problema ng village na kailangan resolbahin, pinag-uusapan din nila ang scriptures. Nagpa-Bible study sila. Doon ginaganap yon sa tinatawag natin na synagogue. At mayroon silang leader doon. Pero ayon sa Panginoong Jesus, may mga nagpupunta daw doon sa synagogue
at saka sa mga public places na nag-a-acting lang. Pe-play acting lang siya. Na kahit maingay at maraming tao, tatayo sila sa isang sulok, magpe-pray. Hindi para makausap ang Diyos, kundi para mapansin ng iba. Hinahabol nila ang papuri ng iba. Ay, si ganito, pala panalangin pala. Ay, mature pala siya. Gusto na, sa panahon natin, gano'n ang katumpas eh. Yun yung gusto nating term, mature. Ay, godly siya, makadiyos siya. Yan ang model Christian. Sa mata ng tao, makadiyos po sila. Pero sa mata ng Diyos, sila ay mapagkunwari. Sila ay mapagpaimbabaw. At ano raw ang gantimpala sa kanila? The hypocrite's reward is simply that. To be seen by men. Gusto mo na makita ka ng tao? Yan ang gantimpala sa iyo. Nakuha nila ang gusto nila. Masaya na sila sa papuri ng tao. Ngunit, sinabi po ba ng Panginoon na yung nakuha nila, yung layunin nila, sinabi ba na pagpapala yun? Did Christ say it in a positive way? Hindi. Wala tayong mababasa dito na that the Lord approves of this. And therefore, we cannot, just because nakuha nila yung iniisip ko, yan ba talaga ang pinapanalangin nyo? Mukhang yan yung pinapanalangin nyo, na gusto nyo mapansin lang ng tao. Pero, dahil nakuha nyo yung panalangin nyo, blessing ba yun? Because we do not read any approval coming from the Lord, this is not a blessing. Therefore, makikita natin dito na hindi lahat ng nakukuha natin o yung nakukuha natin ayon sa ating mga layunin, pagpapala. And so, ito yung warning ngayon sa atin ng passage. Sa ating kultura, isip natin kasi kapag masaya tayo, dahil nakukuha natin ang gusto natin, pagpapala o answered prayer ito agad. As if nalulugod ang Diyos. Ay, answered prayer. Na siya ang naging boyfriend ko, naging girlfriend ko. Yun pala, ginayuma mo lang pala. Ay, answered prayer na ganito. May pinanonood akong TV series. Nakuha niya yung trabaho yun. Nagulatan lahat paano niya nakuha. Samantalang merong, diba, usually may hierarchy. May ladder yan. Merong second na in command, na wala yung boss, dapat yung susunod ang kukuha. Pero siya, nagaling sa baba, biglang nakuha yung posisyon na yun. Nagtaka sila lahat. Ay, answered prayer. Yun pala, kaya niya nakuha yun. Kasi pinaraso niya, binalakmail niya, yung nandun sa pinakapuno. Namuliti ka. Answered prayer. Ganyan ang tingin ng ating kultura. Porket masaya tayo dahil nakuha natin ang gusto natin, blessing ito. We should not think na porket nakuha natin ang gusto natin at masaya tayo, ito ay pagpapala. Kasi nga tulad dito, maaaring nakuha nila ang gusto nila, which is to be seen and praised by men, pero hindi naman sila kinalulugdan ng Diyos. We come to understand na itong natanggap nila ay hindi pagpapala, kundi sumpa ito sa kanila. Mga kapatid at kaibigan, we might start to think na ang kinalulugdan ng Diyos ay kung ano ang nasa kalooban lang. Para sasabihin natin ngayon, ay, this is a case of yung panlabas versus panloob. Hindi po. Hindi ito external versus internal issues. Itong sinasabi ng Panginoong Hesus. Ang Diyos po ay banal. At nakikita niya ang lahat ng bagay. Pati ang ating kalooban. Ako hindi ko nakikita kung ano ang nasa isipan niyo ngayon. Buti sana kung ganun no? Parang kung meron akong glasses at dito sa glasses ko bigla na lang may lalabas na comment. Ay ganito si Jonah. Biglang may lalabas dito na text. Ito yung iniisip niya. Ay ganito si Brother Ronet.
biglang may text na lalabas dito, ganito ang iniisip. Pero wala walang ganun. Hindi ko nakikita yun, pero ang Diyos nakikita ang tumatakbo sa ating mga isipan. Kung ano ang ating mga desires, kung ano ang ating mga ambitions na hindi alam ng ating kapwa. Sabihin natin nakatanggap po tayo ng urgent message to pray. At maliit ang lugar. Walang problema kung tatayo tayo sa isang sulok para mag-pray. Kung sincere tayo sa pagdulog sa Panginoon para ipag-pray ang nangangailangan. Walang problema sa ganito. Ang problema po ay na dapat nating iwasan ay pinalalabas natin kasi na tayo'y paladasalin at sumusunod kay Kristo. Pero sa totoo lang, ang sinusunod natin ay ang ating mga sarili at ang habol natin ay papuri ng mga tao. Yun yung problema. Nag-a-acting lang tayo na nagpe-pray. Pero wala naman talagang desire na kausapin ang Diyos. So what are the things that we should avoid when praying? Dito sa verses 5 to 6, number 1, avoid pretensions when coming to God in prayer. Avoid pretensions when coming to God in prayer. Problematic prayer po ito dahil sa pagkukunwari at kinakasangkapan po natin kasi ang Diyos sa ating mga hangarin as if kaya natin siyang kasangkapanin. Ang tingin sa Kanya ay napakaliit. O parang kapantay natin, parang kaibigan natin, oo, meron akong proposal sa iyo. Tara, pag-usapan natin. Hari, ang pinag-uusapan dito, hari ng sanlikha. Hari ng lahat ng bagay, hari ng lahat ng lupa. At binigyan niya tayo ng privilege na makapasok sa kanyang bulwagan. Tapos kung kausapin mo siya, parang kaibigan, nakakasangkapanin mo sa mga pansarili nating layunin. Come on. Isip baga na hindi niya alam ang laman ng ating mga puso at hindi nakikita ang ating mga plano? We claim na kilala natin ng Diyos and yet we are making a mockery of God. Lumalapit tayo sa Kanya nang walang respeto. And then we fool ourselves na answered yung prayer. God is not mocked. Hindi uubra sa Kanyang pagkukunwari. Punta tayo sa verses 7 to 8. Sabi dyan, and when you are praying, rather, do not use meaningless repetition, as the Gentiles do, for they suppose that they will be heard for their many words. So do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Ang galing ng Panginoon kasi pag tinignan natin yung verses 5 to 6, na-imagine ko yung dami ng tao na nakapaligid sa Kanya dito. Mix yan. May mga Hudyo, may mga Hentil. Sa verses 5 to 6, ang sinundot-sundot niya yung mga Hudyo. Dito sa verses 7 to 8, ang pinopoke niya ngayon yung mga Hentil. Which means, and which tells us, na pag tinignan natin, fair ang Panginoon. Nakikita niya, parehong makasalanan dyan. Wala ang pinapaboran. And when you are praying, sabi niya, do not use meaningless repetitions. So makikita natin dito sa verses 7 to 8, yung second things that we need to avoid. Avoid meaningless repetitions when coming to God in prayer. Noong panahong ito, kilala ang mga pagano. Pag sabing pagano or mga Gentiles, those who are not Jews, mga Greeks and Romans ang tinutukoy dito. Sa mga mahabang panalangin kapag humaharap po sila sa mga ribulto nila. At ang ginagawa po nila, binabanggit nila yung pangalan ng ribultong yun paulit-ulit. Malamang nakapanood na tayo ng ganun. Yung may mga Greek themes at saka Roman themes na mga shows. At kapag haharap sila doon sa napakalaking ribulto nila, binabanggit nila ang pangalan ng ribultong yun. Hindi lang yun. Paulit-ulit din nila. Magpapatong-patungin nila yung title nung ribultong yun. Halimbawa, ruler of the Aegean Sea, king of ganyan-ganyan, holder of lightning. Kung ano-anong mga sinasabi, isip nila makukuha nila yung atensyon at pabor ng kanilang Diyos-Diyosan pag ginamit nila yung mga ganong salita.
Therefore, anong ibig sabihin? Isip nila, kaya nilang utuin yung kanilang Diyos-Diyosan sa pamamagitan ng pagsambit ng kanyang pangalan at yung patong-patong na mga titulo doon sa pangalan ng kanilang Diyos-Diyosan. Ang sinasabi dito ng Panginoong Jesus, hindi tayo dapat parang mga pagano. Maliwanag siya dyan. When you are praying, do not use meaningless repetition as the Gentiles do. Hindi genie ang kausap natin. Na parang nagpapa-impress tayo o inuuto ang Diyos sa paggamit ng paulit-ulit, ng paikot-ikot at mabubulaklak na pakaraming salita. Hindi maliit ang Diyos. At hindi rin siya sobrang laki. May nakita akong video kahapon. Sabi ng itong pare, sa pag-aaral daw niya sa seminary, na-realize niya na ang Diyos ay napakalaki, napakalawak, na hindi natin maarok ang kanyang katangian. Oo, nandun na ako na malawak at malaki ang Diyos. Pero pinahayag din niya ang kanyang sarili. And therefore, kung paano niya pinahayag ang kanyang sarili sa kanyang salita, ito ay pagpapala para sa atin. He did not leave us na grasping for nothing at hulaan natin kung sino siya. Pagpapala ang kanyang salita sa atin. Mga kapatid at kaibigan, ang problema sa mga ganitong prayer ay nag-uugat kasi ito sa maling pagtingin sa Diyos. And therefore, lumalabas dahil mali ang pagtingin natin sa Kanya, hindi natin siya kilala. Isip lang natin, kilala natin siya, pero hindi siya yun. Sabi nga ng isang theologian, the human mind is a factory of idols. Mahilig tayong gumawa ng sariling Diyos-Diyosan sa isipan natin. Maaaring hindi tayo umuukit, maaaring hindi tayo gumagawa ng physical. Pero sa ating isipan, mayroon tayong, pwede natin sabihin na prejudice, meron tayong sarili nating Diyos-Diyosan na ayaw natin pakawalan. Kasi masasaktan tayo at alam natin sa oras na pakawalan natin yon, makikita natin, ma-expose tayo sa ating mga kasalanan. Maliit ang tingin ng mga matatandang Hudyo sa Diyos. Nung panahon ito, isip nila na hindi sila kita ng Diyos, kaya nagkukunwari ngayon sila, play acting sila para ma-impress ang tao. Ang mga pagano naman, dahil alam nila nakita sila ng kanilang Diyos-Diyosan, bagamat wala namang mata, akala nila nakikipag-usap sa kanila, wala namang bibig. May tenga, hindi naman nakakarinig. Pero ang ginagawa ng mga hentil, inuuto nila ang kanilang Diyos-Diyosan na hindi naman buhay. Ganon din ang ginagawa natin sa mga Diyos-Diyosan na nasa ating isipan. Hindi naman yan buhay, pero pinanghahawakan natin yan na para bayang buhay. Dito sa ating passage, 3 beses pinahayag ng Panginoong Jesus na ang Diyos ay ating Ama. At kapag paulit-ulit ang isang salita sa Bible, this is something that we need to listen to. It's important. Ang King and Master of the universe, pinahayag niya ang kanyang sarili bilang mapagmahal na Ama. Kanino? Sa atin? Na walang ginawa kundi magkalat ng kasalanan dito sa lupa? The King and Creator of the universe is pleased to call Himself as our Father. And as a caring Father, He is pleased to hear our pleas. Nagagalak siyang marinig ang ating tinig, ang ating mga dalangin. Mga dalangin ng mga makasalanan na tulad natin. How can this be? That a holy, holy, holy God will listen to rebellious men such as us.
natin sa justice system. Hindi ka pwedeng basta-basta na humarap sa husgado. Hindi ka pakikinggan basta-basta niyan. Pero it's amazing how God, who is higher than the courts, will listen to unrighteous people such as us. Bago po mamatay ang Panginoong Jesus, sinabi po niya sa Ama, "My Father, if this cannot pass away, unless I drink it, your will be done." Ang tinutukoy niya dito, yung if this cannot pass away, ay yung sorrow. Yung sorrow ng kahatulan at kamatayan na kailangan niyang inumin para sa atin. Dahil sa ginanap ni Kristo, sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan, napawi po ang galit ng Diyos. In the Bible, we have two types of cups. Tayo, ang iniinom natin tuwing Lord's Supper, ito po yung saro sa kanyang dugo. Ito po ang paalala ng hindi lamang kaligtasan, kundi kagalakan sa atin ng Diyos. Saan yung isang saro? Yung saro ng kahatulan at kamatayan. Si Kristo ang uminom nun. Hindi tayo. Hindi tayo. Hindi pinainom sa atin yun. Dahil kay Kristo, hindi kaaway ang tingin sa atin ng Diyos. Dahil kay Kristo, binilang po tayo sa sambahayan ng Diyos. Kinupkup niya tayo at binilang ng mga anak, mga rebelde, mga suwail, at dahil kay Kristo, tinuring tayong mga anak. See what kind of love, sabi ni Apostle John, the Father has given to us, that we should be called the children of God. Because of the accomplishment of Christ the Son, kinalulugdan ng Diyos na ipahayag ang kanyang sarili bilang ating Ama. And this is why we love and faithfully follow Christ. And this is why we can also relate to God our Father in heaven. And because God is our Father, hindi natin kailangan mangapa o hulaan kung sino siya at ang kanyang mga katangian kapag lumalapit tayo sa pananalangin. He has revealed in His Word how we, His children, can approach Him. So now, how do we do so? How do we approach Him in prayer? Alam na natin kung ano yung dapat nating iwasan. Paano na ngayon? Number 1, verse 6. But when you pray, sabi niya dyan, go into your inner room, close your door, and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees what is done in secret will reward you. So how do we approach God? We approach God our Father to commune and submit to Him. We approach to commune and submit to Him. Yun yung purpose. Sabi po ng isang theologian, prayer is opening one's life to God. It is being willing to accept His will in our lives. Dahil pinahayag niya kung paano tayo lalapit at kung ano ang kanyang kalooban sa kanyang salita. Therefore, may responsibility tayo na alamin ito. Pag-aralan ito. And then, pag lumapit tayo sa kanya, pasakop tayo sa kanya ayon sa kanyang salita. Ganun ang pananalangin. At napakabuti ng Diyos dahil pinahayag niya ito. And now we might start to think na ang issue sa verse 6 ay public versus private prayer. Baka kasi sinasabi dyan, go to your inner room. So ang problema ay, paano kami sa church? Public to. Maramihan kami kung nagpe-pray tuwing Sunday. Hindi po ito issue ng public versus private prayer. Sapagkat maraming instances sa New Testament na may public prayer. Katulad sa Matthew 18:19-20, Acts 1:24. Hindi rin ito issue ng location. Ang issue ay bakit ka ba nananalangin? It's about attitude. It's about your motive kung bakit tayo lumalapit sa Kanya. Think about it. Bakit ka dudulog? Kung saan maingay at maraming tao. Bakit gusto mo kung saan maraming distraction? Kung saan
maraming temptation at hindi ka makakapag-focus. Unless ang totoong motibo mo ay hindi talaga lumapit sa Panginoon. Pinalalabas mo lang na ganun para maraming makakita. Pero wala ka naman talagang willingness na tanggapin ang kalooban niya. And so for you, it's all just a show. So anong evaluation dito? Kitang-kita ng Diyos ang iyong kalooban. And sadly, puro panlabas ka lang. Walang magandang makikita sa kalooban. Ang panalangin na kinalulugdan ng Diyos ay malayo po sa mga mata at ingay ng mundo. Maaaring hindi kita ng mga tao, ngunit hayag sa Kanya ang pagnanais na makausap siya at sumunod sa Kanya. It is about opening our life to God and accepting His will. The question is, are we ready to submit to His will? Number 2, verse 8. We approach God our Father with confidence or by faith because He knows what we need. We approach God our Father with confidence or by faith because He knows what we need. Sabi ng Panginoong Jesus sa verse 8, Your Father knows what you need before you ask Him. So He loves us and cares for us very much. Again, tanungin natin, bakit ba tayo nananalangin? Ano ba ang motive? Unang-una, hindi po tayo nananalangin para ipaalam sa Diyos. Kaya tayo nag-i-express, hindi para ipaalam sa Kanya kung ano yung kailangan natin. Hindi tayo nandyan para inform siya as if parang hindi niya alam or wala siyang alam. Hindi yon. We do not need to inform God. He does not need our information. Ay alam niya ang ating pangangailangan. Hindi natin kailangan mag-alala, hindi natin kailangan mangamba, hindi natin kailangan magpa-impress sa Kanya. Sabi pa nga, we can cast all our cares upon Him because He cares for us. So kaya tayo nananalangin because we are commanded as children to come to Him. He wants us to seek Him and bear our hearts to Him, to share our burdens to Him, to find our strength and hope in Him, so that we are always reminded that He is the Father who loves you and me. At the same time, He wants us to understand na willing siyang mag-provide para sa atin. Maaari tayong manalig sa Kanya at lumapit sa Kanya. And so, as we apply these things, tandaan po natin ang sinabi sa Psalm 119 verse 11. Your word I have treasured in my heart, that I may not sin against you. Mga kapatid at kaibigan, God is our Father. Therefore, hindi natin kailangang hulaan para malaman ang kalooban niya pagdating sa pananalangin. Pinahayag niya sa kanyang salita ang kanyang kagandahang loob. Nakikinig siya sa ating mga dalangin. And as His children, it pleases Him to reveal Himself to us in His Word and listen to our prayers when we approach Him. Therefore, dapat nating iwasan ang mga bagay na ito. Dapat nating iwasan ang ginagawa ng mga mapagkunwari na inuuna ang pagpapa-impress sa tao gamit ang pagpapala ng pananalangin. God, and let us avoid these pretensions when coming to God in prayer. And rightly approach God our Father to commune and to submit to Him. These are the things we should avoid when praying. Beware of praying for show and using meaningless repetitions also. Let us persist in coming to God in rightful prayer because He loves to hear the prayers of His children. Mga kapatid, isapuso natin ang mga bagay na ito at iukol natin ang ating sarili sa dakila at mapagmahal na Panginoon. Tayo na namin. Dear Lord, we thank You for Your Word. We thank You for these admonitions and corrections. Through this, dear Lord, we are instructed on how to approach You, how we ought to look to You. And so we ask, dear Lord, that You would take away these idols in our minds.
And so we also pray, dear Lord, that as we face, Panginoon, the purity and holiness of your word, if we are not, dear Lord, willing, dear Lord, to submit to you and have our idols crushed, then our prayer, dear Lord, is that we pray, dear Lord, that you would crush us instead. Crush our hearts, O Lord, in our lives, so that nothing would be left from us. And as nothing is left, Panginoon, we will understand that we are helpless and foolish and ignorant. Without you, dear Lord, our lives are meaningless. And all that will be left is your beauty and majesty and excellencies. Repeatedly you have called your children, dear Lord, to come, taste and see that the Lord is good. And so we pray, dear Lord, that in these moments, Panginoon, of helplessness and hopelessness, we would see and that we would taste your goodness. That we would taste how sweet, dear Lord, it is, the life that you have given your people. And so, grant us, O Lord, to see these things, these warnings, and at the same time, dear Lord, the blessings that you have in store for your people when we follow you and when we submit to you. Help us, O Lord, as well, to be able to teach this to our families also, so that we would live lives, dear Lord, according to your word, and in the end, you would be glorified above all things. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Ngayon naman po idadako po tayo sa pagbibigay. Gusto ko lang po basahin sa James 1:17-18. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay nangabubuhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na kanyang namang kinakabanguan ng kalituhan o aninuman ng pagbabago. Sa kanyang sariling kalooban ay kanyang ipinanganak tayo ng pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang tayo'y maging isang uri ng mga bunga na una sa kanyang mga nilalang. Tayo po'y tumayo para sa ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly realms.
Pasalamat po sa aming salitang naming narinig. Ito po ay pagkain ng aming puso't kaluluwa. At salamat po sa aming mga kaloob na ito at naway ito'y magamit sa aming iglesia, sa paglalago ng aming iglesia. At patuloy niyo po sana pagpalain ng bawat isa sa amin. Ito po ang sa pangalan ng Jesus, Amen. Tayo po ay manatiling nakatayo sa ating closing benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to Him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen.